Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay isang makabuluhan na naman po na talakayan ngayong araw po ng Huwebes. At unahin nga natin itong makakasama po natin mamaya dito po sa Itbulaga. Walang iba kundi ang Ben and Ben. Sabi nga dito ng TVJ, di ba nga, ito ang iyong gusto, ito na ang clue, comment your answer na Dabarkad. So meron silang dito, no? Habi dito, clue, makakasama natin sila sa kantahan bukas sa Itbulaga stage. At kung magbabasa nga kayo sa comment section, Ben and Ben ang nabuo po nila dito po sa pahula po ng TVJ na page. Kaya naman abangan natin ang Ben and Ben mamaya sa Itbulaga. Samantalang sa page din po ng TVJ ay binahagi po yung pasilip doon, yung love story po nitong si Ma'am Helen Gamboa and si Tito Soto. Sabi po ni Ma'am Helen doon ay sobrang blessed daw niya dahil nakasal sila ni Tito Soto. Kaya rin daw siguro hindi siya na in love or hindi siya inalaw ni Lord na ma-inlove daw sa iba kasi si Tito Soto po pala yung kanyang mapapangasawa. So talagang yung love ni Tito Soto and syempre ni Ma'am Helen Gamboa, kahit sila po ay may mga edad na, ando doon pa rin po at hindi nawawala, 'di ba? Unlike doon sa iba na pag tumanda na, 'di ba, ipagpapalit na sa iba. Pero si Tito Soto and si Ma'am Helen, 'di ba, kitang-kita natin kung gaano sila magmahalan kahit na nasa harapan ng camera, 'di ba? Naglalambingan sila. So, my forever. Samantalang isang taga-suporta naman po nito si Derek ang nagbahagi ng picture kahapon. Sabi niya dito, thinking back to this unforgettable day, the day I first saw Red Bustamante and Gina Alahar in person. It was truly a moment to remember seeing these incredible talents up close. It was also the first time I visited the grave of Pepsi Paloma. So, bumisita po pala sila, no? Or bumisita pala siya dito po sa puntod ni Pepsi Paloma. So, sana itigil na po nila itong pelikulang to, 'di ba? Kasi ang tagal na pong nananahimik nung tao eh. At saka isa pa mga Kadabarkads, meron tayong pag-uusapan pala mamaya tungkol ito sa susi po ng Pepsi Paloma case na yan na talaga namang mapapaisip po kayo. Kasi nang napanood ko po ang videong to mga Kadabarkads, nag-iwan ito ng kakaibang katanungan sa aking isipan. May isa kasing personalidad na lumutang at talagang nagsiwalat po ng totoong nangyari. Pero bago po yan, sagutin lang natin yung katanungan ng marami kung sino daw ang nasa likod ng Pepsi Paloma movie na to. And meron nga tayong nabasa mga Kadabarkads, sabi niya, politiko at politika ang nasa likod ni Daryl Yap. Pera-pera lang para linlangin at mabudol-budol ang maniniwala pa sa kanya. Kung 80-80 ka, suportado mo siya. Ito pa yung sabi ng isa, kung totoong na Aryan sa panahon ng Marcos Sr., sigurado kalaboso si Bossing dahil sa kasikatan ng TVJ noong 80s dahil sa Itbulaga at movies nila. Gustong makiride ni Ray de la Cruz sa popularidad ng TVJ kaya ginagamit niya ang alaga niya, kawawang Pepsi, na sira ang dignidad. Tsaka ito pa mga Kadabarkads, di ba after po na ang case na yon mga Kadabarkads, nakapagtrabaho pa si Pepsi Paloma. 3 years pa yon, nagkaroon siya ng 3 pelikula. And alam nyo kung totoong na Aryan, talagang gagawin niya po yung lahat ng makakaya niya, di ba? Basta makuha lamang yung katarungan. Pero hindi eh. Nagtrabaho pa nga po at nakagawa pa ng maraming pelikula at doon sumikat ng sobra si Pepsi Paloma. So talagang palabas lamang po ang nangyari sa kagustuhan po na makasingil nga itong kanilang direktor. Walang iba kundi itong si Ray de la Cruz. Ngayon, pag-usapan naman natin itong isang personalidad
na lumutang at nagsalita po sa isang interview, mga Kadaberkads. Actor din ito, mga Kadaberkads, at nakatrabaho po nitong si Pepsi Paloma. Walang iba kundi si former actor Gil Guerrero. So ang dami niya pong siniwalat, mga Kadaberkads, doon. Unang-una, yung sinabi niya po na nasa kwarto daw siya, mga Kadaberkads, tapos pumasok daw si Pepsi Paloma. Wala daw pong nakaano lang, nakatupis lang. Tapos siya nag-aano daw no, nagsusot ng pang-ibaba, no? Parang nakaano daw si Pepsi Paloma noon nagda-drugs daw po. No, yun po yung sinabi niya. So alam naman natin, mga Kadaberkads, pag nagda-drugs, wala po yan, mga Kadaberkads, sa katinuan. Hindi niya po alam yung kanyang ginagawa. Kaya ang nangyari, mga Kadaberkads, meron daw nangyari sa kanila nitong si actor Gil Guerrero at si Pepsi Paloma. Tapos siniwalat din po ni Gil Guerrero kung sino daw ang nakakaalam na tunay na pangyayari dito po sa case ni Pepsi Paloma. Walang iba kundi si Guada Guarin. Si Guada Guarin daw po ang nakakaalam ng totoong nangyari dahil si Guada daw po ang kasama lagi nitong si Pepsi Paloma. So balikan lang natin yung article tungkol kay Guada Guarin, ha, na kung saan, 'di ba, binalak niya po mga Kadaberkads na mag-sorry kay Bossing Vic Soto. At balak niya din pong aminin na ito ay gawa-gawa lamang po ni Rey de la Cruz. Pero anong sagot nitong si Bossing Vic Soto? Nirefuse niya po yung sorry na yon. At sabi ni Bossing Vic, gusto niya nang mag-move on, kalimutan na lang yan, matagal na po yan. Dagdag pa po nitong si Gil Guerrero na alam po lahat nitong si Guada Guarin yung mga nangyari. So, ibig sabihin, wala po talagang kasalanan si Bossing Vic Soto. So, eto nga po, sabi dito, si Guada Guarin ang may alam ng lahat sa nangyari kay Pepsi Paloma. Ayon yan kay former actor Gil Guerrero. So, dapat pong makausap sana, 'di ba, or ma-interview si Ma'am Guada Guarin, pero ayon sa aking mga nabalitaan po, ay umiiwas na rin po siya sa mga interview and syempre sa mga media dahil sa kapakanan po ng kanyang pamilya na ayaw na lang pong madawit sa naturang usapin. Kasi siya lamang po kasi yung nag-iisang susi, bukod po sa soft drinks beauty, si Guada Guarin po ang lagi-laging kasama nitong si Pepsi Paloma. So hopefully, mga Kadaberkads, ay ma-interview din siya, no, ng maayos-ayos, nang sa ganon ay tuluyan na pong malinis ang pangalan nitong si Bossing Vic Soto. So sabihin niya yung sinasabi niya, 'di ba, na ito ay pakana lamang talaga ni Rey de la Cruz. 'Di ba? Dahil inamin po dito ni Gil Guerrero na si Guada po ang totoong nakakaalam ng mga pangyayari. Umamin na po si Guada Guarin, 'di ba, na palabas lamang ang pinupukol kay Bossing Vic Soto at kay Boss Joey De Leon at sa namayapa po na si Richie Di Horsey. So ano po ang masasabi ninyo dito, mga Kadaberkads? Huwag kalimutang mag-komento. Hanggang dito lang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay.